Magandang araw mga kapuso, nandito na tayo sa episode 11 ng Stolen Life. Dumating na nga to si Joyce at nakita niya natutulog pa yung best friend niya, kaya tinanong niya to, nako, at natutulog pa, malapit na yung kasal niya. Bro, gising na, gising na. Habang ginigising niya, papalapit na yung kaluluwa ni Para at sumanib na nga to sa katawan ni Lucy. Bigla itong nagising, nagulat si Joyce dahil nga nakakagulat naman talaga yung pagbangon ni Lucy. Ngayon, walang ibang sinasambit si Para kundi totoo nga, nandito na ako sa katawan ni Lucy, sabi niya sa isipan niya, no? Ngayon, naglalakbay yung kaluluwa ni Lucy at napadpad yung kaluluwa niya sa mismong puntod ng mga magulang niya. Nananaginip ba ako? Ba't ako nandito? Ba't ako nasa harapan ng mga puntod ng mga magulang ko? Ano? Nag-astral projection na naman ako? Naku po, ano ba naman to? Mismong araw pa ng kasal ko nangyari. Ngayon, humarap bigla sa salamin nitong si Para at talagang tuwang-tuwa siya. Totoo nga talaga. Ngayon yung lakit niya hinulog dito sa may sahig dahil hindi nga niya ito kailangan dahil mga litrato mismo ng mga magulang ni Lucy ang nakalagay dito. Sabi naman ni Joyce, hindi ko maintindihan bro, ano bang sinasabi mo? Ano bang ibig mo sabihin? Sagit lang ha, mag-CR lang ako. Sabi naman ni Para, tara na, umalis na tayo. Ano ba? Ano bang nintay mo dyan? Ako na gagamit ng CR. Punta mo na yung bridal car. Bilis. Kunin mo na agad yung susi. Iwan mo na ako dito. Nagulat naman si Joyce. Bakit tinatarayan siya ng best friend niya at saka tinataasan siya ng boses. Binamadali siya. Ngayon pinisil pa yung kanyang braso. Dahil magkabila ang braso. Oo na, sige na. Ito na, alis na ako. Kinakailangan matuloy itong kasal kong to. Okay? Ngayon, pagkaalis nga ni Joyce, pinuntahan niya muna yung katawan niya. At talagang totoo na nga talaga, nasa loob siya mismo ng katawan ni Lucy. Sabi niya, napakaganda mo pa rin kahit tulog. Diyan ka na muna ha. Pinagpalit niya yung sapatos. Pumasok siya sa loob ng kwarto para kunin nga yung sapatos niya na kulay pula. Kasi yun kasi ang paborito niyang suotin. Ngayon, kinuha niya yung lipstick at nag-lipstick muna siya ng madilim ang shade. Diba? Kaya kung titignan mo parang black, color black yung lipstick niya. Tapos kinulog-kalog pa yung dibdib. Loko talaga eh. Kasi gusto daw niya, sexy daw siya, saka maganda raw siya talaga sa mismong araw ng kasal niya kay Darius. So matutupad na nga, nasisirain niya yung kasal nila ni Darius, diba? Sa loob ng katawan ni Lucy. Ngayon, ito namang si Lucy, yung kaluluwa niya, sabi niya, Nay, Tay, magpakita naman po kayo sa akin. Kahit saglit lang magkausap tayo. Araw po mismo ng kasal ko, ikakasal na ako sa lalaking pinakamamahal ko. Teka lang, hindi dapat ako nandito, kailangan ko nang umalis. Ngayon, eto na. Bago sumakay ng bridal car itong si Para, dumating ang nanay niya, si Belen. Sabi niya, Nay, sabi ni Joyce, bakit Nay? Sabi ni Para, Tiyang Belen, okay? Tiyang Belen, sige na, pasok ka na sa loob, mauna ka na. Sabi naman ni Tia Belen, congratulations Lucy ha, pero nasan ba si Para? Hinahanap po siya, sabi niya pupuntahan ka raw niya. Bumulong itong si Para, sabi niya, Nay, ako to. Pumunta ka ng simbahan, bilisan mo, mauna ka na doon na lang tayo magkita. Ha? Oo, ako to. Nasan yung katawan mo? Nandoon mismo sa may bride's room, iniwan ko doon. Sige na, magkita na lang tayo doon sa may simbahan. So, ayun na nga, sumakay na nga ng bridal's car itong si Para at talagang takang-taka itong si Belen. So wala nang ibang ginawa si Belen kundi pumasok nga sa hotel para puntahan yung katawan ng anak niya para makita. Ngayon, sad to say, pagbalik nga ni Lucy sa hotel, wala yung katawan niya. Sana doon napunta? Sabi niya, nananaginip lang ba talaga ako o binabangungot ako? So bigla ulit siyang umalis para tunguhin na nga yung simbahan. Ngayon, habang nasa loob sila ng sasakyan, bridal car, napansin ni Joyce, bakit hindi niya suosot yung lakit? Sabi naman ni Para, hindi kasi bagay sa bridal gown ko eh. Tara na nga, baba na nga tayo, nandito na naman tayo, diba? Ang init-init, gusto bang di ako makahinga? Sabi naman ni Joyce, okay sige, ito na, relax lang ha. Naku, masyado kang may excited, sabi naman ni Joyce. At ito na nga, pababa na nga ang bride. Natuntun na nga nila itong simbahan na talagang napakaganda. Grabe, no? Talagang Spanish colonization period yung nung pagkakagawa nung simbahan. Luma siya pero elegante pa rin, 'di ba? So binuksan na nga yung pintuan ng simbahan at naglalakad na yung bride. So nakatingin sa kanya lahat habang nasa aisle yung kanyang mapapangasawa.
nakatingin sa kanya. Sobrang ganda talaga dito ni ni Carla Abellana, no? Bagay na bagay talaga sa kanya yung mag-iisang bride, 'di ba? So habang siya naglalakad, nakangiti siya, kontrabidang datingan dahil nga matutupad na yung pinaplano niya laban niya kay Lucy. Sisirain niya mismo ang araw ng kasal nilang dalawa ni Darius. So ito namang si Joyce habang nasa dulo, nakangiti at talagang touch na touch, 'di ba, sa moment na tinatamasa ng best friend niya dahil magiging Mrs. na ito, Mrs. Rigor na, 'di ba? So nung paglapit niya kay Darius, let's do this, ang ate, no? Sumimangot yung lola. Bago mangyari yun, nagmano muna siya kay Mamita. Ngayon, napuna ni Darius, love, bakit hindi mo suot yung locket mo? Yung binigay ko sa'yo. Sabi naman ni Para, love, hindi kasi bagay sa akin sa bride ko. Pero huwag kang mag-alala, susuotin ko rin yung mamaya pagkatapos ng kasal, okay? Tara na, let's do this. Gawin na natin to. So, parang nagtaka ng konti si Darius, parang na-weird doon siya ng konti kasi parang may kakaiba na konti kay Lucy, diba? Kasi parang naging ano siya naging kalog. Ngayon, habang nagsasalita nga si Father, sabi niya, meron ba sa inyo ang tumututol sa pagmamahalan ng dalawang ito? Diba? Magsabi na ngayon din. Biglang dumating ang kaluluwa ni Lucy. Sabi niya, ano to? Bakit nandito na agad ako sa kasal? Teka, sino ka? Sino kang gumagamit ng katawan ko? Darius, huwag mo siyang pakasalan. Hindi ako yan. Ngayon, hindi siya siyempre naririnig at hindi rin siya lalo nakikita dahil kaluluwa na lamang siya. Ngayon, habang nakaharap tong si Lucy sa may altar, napalingon siya sa may bandang kaliwa niya. Meron kasi dumalaking salamin at nakangiti siya. Nakikita niya yung sarili niya bilang si Para. Ngayon, pumasok yung isang housekeeping attendant at nakita nga sa loob ng kwarto ang katawan nga ni Para na walang malay. Natakot ito at nagulat. Ngayon, hinahawi-hawi ni Lucy yung katawan ni Para. Lumulusot lang siya sa kabila. Tumigil ka, huwag mong pakasalan ng mapapangasawa ko, umalis ka sa katawan ko, huwag mong gamitin ng katawan ko. Ngayon, pinipilit ni Lucy na pumasok sa katawan niya. Ang sabi naman ni Para, gagawin ko na ang plano. Love, pasensya na ha. Ngayon, yun lang nasambit niya kasi bigla siyang nahimatay. Yun pala, nahiwalay ang kaluluwa ni Para sa katawan ni Lucy. Kaya nangyari, nawalan ng malay si Lucy at yung kaluluwa ni Lucy nakabalik muli sa katawan niya. Naantala yung kasal, nagulat yung mga bisita, pati si Mamita napataklob na naman ng bibig. Sabi ni Darius, Love, ano nangyari sa'yo? Nahimatay siya. Unconscious siya, Mamita, kasi nga kinamusta siya ng lola kung ano bang kalagayan ni Lucy. Sabi naman ng best friend niya, excuse me lang po muna ha, atras-atras po muna kayo para po makahinga yung bride. Kasi siguro po baka naiinitan. Sabi naman ni Mamita, ano ba kasi talaga nangyari? Sabi naman ni Darius, baka ho napagod lang siya, kaya ho siya nahimatay. Sabi naman ni Mamita, ang dami-dami na nangyari bago kayo ikasal. Baka hindi magandang pangitain to. Sabi naman ni Darius, Mamita, wag niyo po sabihin yan. Napagod lang po talaga siya, unconscious po siya ngayon. Kinakailangan natin siyang dalhin agad sa ospital. Ngayon, sabi naman ni Para, bakit hindi ako makabalik sa katawan ni Lucy? Hindi pwede to. Hindi ako pwedeng bumalik sa katawan ko. Kailangan matupad yung mga plano ko. Hindi to pwede. Kailangan bumalik ako sa katawan ko. Ba't ang bilis-bilis? Sabi niya. Ngayon, nag-aalala nga yung isang housekeeping at pumasok yung isang kasamahan niya. Humingi ng tulong at tinulungan nga yung kasamahan niya. Sa kasamaang palad, may mga masasamang espiritu na kulay itim ang lumalapit sa katawan ni Para. Gusto na itong angkinin, di ba? Dahil alam nila na walang kaluluwa yung katawan. Anong nangyari? Sabi nga nung ni Vince, dumating na, nakaredy na nga yung sakyan. Isasakay na nga si Para, bubuhatin na nila. Bigla siya nagkamalay. Nagulat silang lahat. Sabi niya, Love, okay ka na ba? Salamat sa Diyos at nagkamalay ka na. Kamusta ka? Sabi naman ni Mamita, tuloy pa ba ang kasal? May nangyari na. Nagulat ang mga guests. Hindi makapagsalita si Lucy. Sabi niya, ba't nandito na agad ako sa simbahan? Sabi ni Mamita, hindi mo maalala kung paano ka nakapunta rito sa simbahan? Sabi naman ni Darius, okay ka lang ba talaga, Love? Nahimatay ka kasi. Sabi niya, sabi naman ni Lucy, hindi ko na po kasi maalala, basta ang alam ko lang po, nandun ako sa hotel kanina. Tapos, pagmulat ko, nandito na agad ako sa may simbahan. Pasensya na po, hindi ko masyado maalala yung ibang detalye. Sabi niya,
Sabi naman ni Lucy, "Love, bigyan mo lang ako ng ilang minuto ha. Mag-aayos lang ako. Itutuloy ko ang kasal na to. Ayokong masayang or masira ang araw na to. Importante to para sa atin." Ngayon, bumalik na nga tong si Para. Kaya naman pala siya nahiwalay mismo sa katawan ni Lucy dahil meron kasi nangiilam ng katawan niya. Ganun pala yun. Kapag nag-astral travel ka, nag-astral projection ka, dapat yung katawan mo na may iwan is nakatabi. Walang taong mangingialam. Kasi kapag pinakailaman pala ang katawan mo or hinawakan or ginalaw, ang mangyayari, mawawala yung kaluluwa mo dun sa taong sinaniban mo. Maalis ka. So sinisisi ni Paro yung dalawa, sabi, bitawan yung katawan ko. Mga pakialamera kayo pala ang dahilan kung ba't hindi ako nakatagal sa katawan ni Lucy. Biglang dumating ang nanay niya, si Belen. "Anak ko to, humingi kayo ng tulong, ano bang tinatayo nyo dyan? Tumawag kayo ng ambulansya, ng medic, bilis. Anak ko to, wala siyang malay." Ngayon sabi naman talaga ni Darius, "Talaga ba, love? Okay lang? Okay ka lang ba talaga?" "Oo, love, okay lang ako." Kaya sabi nga ni Darius, ini-insist niya na pwede ka muna namin dalhin sa ospital kasi mas importante yun. Ipagpatuloy na lamang natin tong kasal sa ibang araw. Kahit simple lang, okay lang sa akin yun. Pero hindi talaga pumayag si Lucy kasi nga nandito na nga sila sa araw mismo ng kasal nila. Natuwa naman si Vince, sabi niya, "Ano pang hinihintay natin? Tuloy ang kasal." Sigawan Tapos nakasimangon si Mamita, si Nico, si Vince Loko kasi si Vince talaga Tapos si Mamita ang taray Hindi talaga niya maatim na tuloy na talaga ang kasal kahit ano mangyari. So napangiti na rin si Joyce, di ba? Ngayon, gusto makabalik ni Para sa katawan niya at natatakot siya. Bakit nababalutan ng itim? Di ba? Yung buong katawan niya, sabi niya, "Umalis kayo dyan. Paano ako makakabalik sa katawan ko? Ano bang ginagawa nyo?" Naalala niya, nung bata pa siya, nabubuhay pa yung tatay niya, pinagbawalan na nga siyang pag-aralan ng astral projection kasi delikado ito. Kapag hindi ka kagad nakabalik sa katawan mo, meron daw mga masasamang espiritu na pagdidiskitahan ng katawan mo, kukunin nila ito. No? Ngayon, sabi naman ni Para, nung bata pa, meron po bang ibang solusyon para magawa yun? Merong isang Latin, merong dasal, pero nalimutan ko na. Yun pala, buti na lamang talaga at inaral ni Para. Nakabisa niya yung dasal na yun. Naging perfecto na pala ni Para yung orasyon. Yung pag-astral travel, naging perfecto niya na. Naaral niya mismo. Natalo pa niya si Lucy. Hanggang sa nabanggit niya ito, sinambit niya ng ulit at nakabalik agad siya sa katawan niya. Nagulat ang nanay niya, si Belen, halos mangyak-ngyak. Halos mahimatay na ako, halos mabaliw na ako. Dahil sa nangyari sa'yo, akala ko patay ka na. Hindi ka nagre-response, mahina ang pulso mo. Sabi naman ni Para, "Okay lang ako, Nay." Hinampas pa yung nanay, kakatawa Loko talaga to si Para "Alam mo ba, Nay, kinikilabutan talaga ako. Nakatingin ako, nakatayo ko sa harapan ko kanina. Nakita ko, nababalutan ng kulay itim ng mga masamang espiritu yung katawan ko. Akala ko hindi na ako makakabalik. Buti na lang talaga nasambit ko yung dasal. Yan na nga ba sinasabi ko Ilang beses na kitang pinagsasabihin na huwag mo nang gagawin yan dahil pinagbabawal sa'yo ng tatay mo yan nung bata ka pa." Dumating na nga yung medic, sabi nung dalawang housekeeping attendant, "Ma'am, nagkamali na ho kayo?" Sabi naman ni Para, "Hindi pa ba obvious?" Grabe sila na ngayon tumulong, sila pa yung tinarayan. Ngayon, kinuwento lahat ni Lucy kay Joyce, lahat na nangyari. Sabi naman ni Joyce, "Hindi talaga ako makapaniwala. Bro, totoo ba talaga yun? Nanggaling ka mismo sa puntod ng mga magulang mo?" "Oo bro, hindi na talaga malinaw sa akin yung ibang detalye kasi sobrang bilis ng pangyayari. Saka pakiramdam ko kasi parang nananaginip ako. Kaya hindi ko mawari kung nag-astral travel ba talaga ako o panaginip lang." Sabi naman ni Joyce, "So hindi mo maalala kung paano ka napunta sa simbahan?" "Oo, hindi ko talaga maalala. Pati yung lakit mo, hindi mo rin alam." "Sige, babalik na lang ako dun sa hotel para kunin yun. Kung hahanapin pa kasi natin yun, masasayang lang oras, kakasal ka na." "Teka, ba't kulay-pula ang sapatos mo?" "Hindi ko rin alam. Hindi naman to yung sapatos ko na pangkasal." Nagtataka tuloy sila. Dito na po nagtatapos mga kapuso. Pakatunghayan natin bukas. Umatid itong si Para sa mismong reception ng kasal. Hindi na nga siya naka-attend sa mismong kasal nilang dalawa ni Darius dahil nga sa masamang binalak niya. Ngayon, nandahil nga dito, napunan ni Lucy, nasuot-suot ni Para
yung bridal's shoes, 'di ba, na kulay pink. So namukhaan ni Lucy na parang yan yata yung bridal shoes ko, no? So paano kaya 'to malulusutan ni Para? Yan ang pakatunghayan natin bukas, mga kapuso. No, marami pang kaabang-abang na eksena, lalo na natuloy ang kasal ni na Darius sa ni Lucy. So ibig sabihin mag-asawa na sila. Kaya wag natin tong palalagpasin. Kung bago ka pa lamang sa aking channel, please like and share this video on your social media platforms. I-click mo na rin ang subscribe at notification bell icon para lagi ka updated sa mga episodes ng Stolen Life and other GMA shows tulad ito. Magandang hapon, maraming salamat po, and God bless us all.